Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs the necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batanaclan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay na region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buho. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak at gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya.
So sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta at kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Rose Ann Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba. Especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way of agriculture through the recommendation of the provincial local government unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat. At ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly. Increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po.
para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na totally needs off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaclad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fishermen crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung totalness of po, wala po kaming Lambaclad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa po namin. Tinatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund as maintenance of po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Yung
aga sa aton nga mga tagpalamati sa tanan naton nga mga followers sa aton nga programa. Maayong aga gid kag sa aton man nga katapos ang Department of Agriculture Western Visayas maayad-ayad nga paglantaw sa aton nga episode subong aga sa aton Regional Executive Director. Ako gali si Julina B. Largado, ang Assistant Secretary sa amon nga asosasyon ng Treka sa Cabancalan City, Texas. Hello, sir. May aga sa tanan. Ako gali si Junicio Vindis Jr., isang ka-secretary sa Carolano Tribal Community Association, isa man ka-IPMR sa amon nga barangay. And yes, pila na ini ka tuig, ma'am, na natupod ang aton nga association, sir? Actually, since 2007, nagsugod ang ano yun sa among asosasyon. Ano sa 2004 na created siya. Then sa na-approve 2007. 2007. Asosasyon. Pila ka bilog ang aton nga miyembro, sir, sa aton nga association? Sa subong ang amon gimembro tungod kay active almost 500 persons. 500. And pwede mo bala kami, ma'am, sir, maistoryahan no, kung paano o kung ano ang rason nga natukod ini nga association, ano ang istorya sa likod sini? Actually, si George Largado. Siya gid ni ang utak sinitanan. So dako gid ang among pasalamatan sa iya na among gid ang Treka. So pinaka-importante para sa amon ang ining programa kay ang karulan kung ang Kabangkalan siya ang daw pinaka-the best para sa amon kay gintagaan kami sa Timiglio, special kami sa bilog na Kabangkalan nga gintagaan kami in order sa Kaspi, kung siya ikito ng sovereign title sa aton nga mahal na Pangulo. So, tira kami dako nga masalatan na kay Commissioner George o sa amon na tribal chief din siya na amon na tribal chief din. So, dako gila na amon na pasalamatan sa iya nga isa sina nga amon nga handong nga mangin mandelago ng amon mga plano. Bisan sa kapiran, medyo pigado, mangumala, sa subong amat-amat na tinta. Ano nga aton mga mayor nga mga commodity, sir, o kung mga agricultural commodity nga gina-produce sa aton nga association? Actually, sa amo dito, sir, madamo gid sang mga produkto, mga hibalo sang mga pumuluyo, like sa mga product namin dito, number 1 ang ginakaon sa mga pumuluyo is mais. Magtanong sa umay, mga kararuton, vegetables, mga dito ang pangabuyan sa dito sa tribo sa Carolano. And sa subong sir na sa aton, out of that agricultural products, so mga utanon, ano na ang mga produkto na gina-produce naton? O kung naramag kita mga processed food? Subong sir ay kay ang Carolina is one of the major stores sa vegetables sa Cabancalan City. Laban is mga saging, mga kararuton, mga crops, tapos amo na siya ang mga ginadala sa Cabancalan. Hindi lang sa Cabancalan actually, kay sa ibang city within Negros Occidental. Pero ang major namo is ang mais, mani, also may mga umay man kami. Pero ang nasa sa agricultural lang. Pero naghatag man sila sa amon mga livestock. Livestock. Which is one of the major nga ginanegosyo sa amon na association which is na pagkatag sa 40 nagapadayon siya sa subong
nga isa man sa mga sources dito sa amon, wala lang po sa mga vegetables na pinatutulong sa mga tao. Paano naman natin, ma'am, no, gina-market o kung ano ang aton ng mga strategies agad nga i-market ang ining mga produkto? Actually, amo na isa sa mga struggle man namin. Siyempre, sa mga farmer nato hindi magid malipod nga ang mga farmer natin sa bukid barato ang pagpakal sa mga negosyante sa dalog. Pero wala na siya may mahimo kay amo na ginaya ka lang ang adikto, which is kaya mo lang nila i-produce mga kinanglangan, pero ang wala siya big market. Yes. Napakakunan kami katatabunan kami sa iban na provinces sa pagsulod sa mga produkto. Hindi kami kapresyo, kaya mas mga barato nga may kasulod sa Bandang City, which is amo ginang isa sa mga struggle manamon sa pag-market sa mga product. Yes, so with that challenge, ma'am, no, nga mabudlay, labuton ang dalag ko ng mga merkado, ano nga mga tikang o mga strategies ang ginubra ninyo agud nga mahagan-hagan ang ina nga pagpanghangkat? Actually, subong may aran naman ito, subong mga plan. Kag si Purke gabulig sa ako. Ara sa mga DPP ang isa ka dako namon nga gin-propose. Pwede ang pagsakan center terminal. So, basi sa sining mga team ko, basi isa na siya nga makabuligid sa among sa market tungod kay ara na ang among ginahulat magsakan. So, basi damo sa makabulig ang mga agency nga mapataas-taas ang among nga mga product, presyo na dito na makabulig sa mangunguma. Kaya number one, ang mangunguma, di gusto tani nga magtanong. Profumo kay si buyer pa lang. Sila ang control. So wala kami mahimo dito sa kabukiran nga gusto mo namon tani nga manami ang presyo para nga sa gastuhan ay kabulig man tani kag makaginansya. So ako na siya number one na struggle para sa gusto namon nga ari kami subong sa ilo tungod kay base pala makamarket sila nga makamarket sa mayat-yat nga produkto namon nito kaya damo sa karulan gusto man namon nga i-preserve i-market namin. And sa karon, ma'am, no, and sir, ano na nga mga intervention ang ginpaglabot sa 4G program sa aton association? Una gid ang muna ang number one ang Carabao. Duwa ka klase sa baboy. Babuyan nga walang amoy nitipting na siya gyapon. Isa na nga klase nga babuyan man. So dako nga nabuli kay mga 3 years na ang nakaligan. So damo na sa naka-benepisyo sa amon ng mga member. So iba nakabaligyan na, iba naka-disperse naman sa amon. Then may arap kasi sila lagi hatag nito sa amon mga seeds. Madamo sa ginabulig kag number one gid ang dako nga nabulig sa Purke. Ini pagsakan center gid kina-construct ko. Yes. 90 days ang ilang kontrata posible sa may September restriction kasi tapos na ito na good terminal And sa aton, ma'am, no, in regards to the geographical location sa aton nga area, ano ang mga strategies natin kung mga tikang agud nga ma-translate naman natin nila kung ma-mobilize natin ang aton mga produkto? Actually, sir, wala pa rin kami major plan about sila. Pero siguro pa lang is ginaplanuhan namin kung paano namin i-manage ang Bagsakan Center, paano namin i-cluster ang mga produkto sa paano namin magpamira, at kung paano namin mapahagan-hagan ma-transport ang mga products sa city. Or kasi mamaya naman kami plan na if ever, na ang mga buyer na mismo malakat sa amon
mga bagsakan, kay dira naman nila tanan actually makita tanan ng products. Yes. Which is mas mahapos sa amo, kay dira na lang kami mas mapalapit sa amo ng mga farmer, na dira na lang display ang mga products kaysa kami ang mga farmers pa ang manakaw sa city. Pero sa inyo kapag pananaw, ano pa din yung suporta ang kinahanglanon sa ating association at nga ma-increase ang volume sa kami sa karni. Yes. So, ang part sa Kabangkalan, ang barangay Karolan, ara siya sa tumatunga na boundary siya sa Occidental Kadugatan. So, isa sa ginano na po nila ko sa potential na madamo sa mabalakaw sa namin mga produkto tungod kaya sa boundaries. Yes. Sana sa ginag-encourage mo naman sa mga member namin dira buligid sa amon para nga mangin matinala namon. And with the number, pila ka mo gani kabilog ng officers sir sa inyong association? More or less 12. 12 ka mo. Kamusta naman ang inyong communication so far? Kada paano ka mo nag-meeting pagod nga ma-resolve ang of course, hindi man natin manigar ang pila ka mga challenges. May ara man kami nga Vice President, which is bulig man sa amon about sa amon nga mga plano. And so kami mismo ng mga officers na pinulig drive in para lang sa mga plan para sa amon na association. Hinugro ko lang sa ako ng part bilang katrega secretary. Then IP Marma, isa man ka mapuliyo na dapat masusukan ko ng mga IPOs ng organisasyon na nakabuling ako. So, number one, ang ginagawa ko tira bilang kami, ang nga informasyon na ginahimot namon, ginapabalo man namon sa mga presidente. May kabudlayan para sa amin tungkol kay layo siya, pero dawi kami ng desisyon niya. Ginapabalo kayuhan lang man tanan wala gid problema amon nga presidente kaga amon mga opisyalis so titig lagpo ng project nga together sang Turkey nga naging agreement na inubran sa MUA nga i-partner namon sila. And actually we're very strong because not only the officer ang ga-decide but alam man ang amon mga. And speaking of elders, ma'am, no, may ara pa pala kita mga traditional practices nga up until now, especially when it comes to farming, nga gina-practice pa naton and how do we adapt sa moderno na iya nga gina-introduce man sa Department of Agriculture? Ito ay ang sa subong sa amon dito, ginahimo sa gyapon. Kaya hindi pwede ang mga IP ang madula ng mga tradisyon. Actually, naghimo kami sa mga modern subong nga mga kwan sa agriculture. Actually, mahambal naman ang mga tigulang nga ang mga ginahimo subong do pariyo lang man sa mga ginahimo na sa una. Galing kay do mas na enhance lang siya galing sa subong. Pero amo na sa part man sa amon nga mga youth, ang mga elders kag mga sila ni IPMR ginagid wala sila gapabaya to transfer sa amon nga mga youth ang mga nagtalaan nila na kay dapat na siya i-continue dapat hindi na siya madula. Yes. And that's part of cultural preservation man actually, ma'am. And ano so far ang pinaka makabig natin nga most helpful nga intervention nga nabato natin from DA4K program? Yun halos kanan. Kanan naman, sir, no? Ginanugid ang livelihood nga nahatag dito sa amon. Ako kang importante ka tama. Kaya nga, kung wala si Purky, wala gid na nagkabulit dito sa amon. Siya lang abi ang daw nakahatag ginamon sa daw kasanagan nga nahimo sa Purky dito sa amon. Biroon mo, ang Carabao subong gano na gid ulit na gid. So kung matabong pag ini ang Bagsakan Center, diri na gid kami guro amat-amat na gid nga mangin manami. Manami ang among asosasyon. Kaya subong hindi pa gid namin totally makambal kami nga nangin progresibo na gid. Pero
sa matamat, kag base pa lang sa sining mga tinion na makakuha na gid ka maka-umpisa kasi di lagi namin tinguan sa mga membro kag officers na kabakudon ang nahatag sa Turkey na empower mga indigenous people na maka-istila tungod sa building sa Department of Agriculture. And speaking of health sa Department of Agriculture, ma'am, ano sa karon ng aton nga mga kinahanglanon pa, specific needs pa sa aton nga organization agud nga mapalapot na naton iya sa nasambit nga program sa Department of Agriculture. Kung may ara kita mga recommendation, mga suggestion, ano yun sir? May ara pa kami subong ginayo sa Turkey. Kay ara naging mga ginaulat namin pero may jutay lang ako lang. Kay hindi naman makakal sa among personal. Ang isa subong nga ginaistorya namin dito sa meeting na po sa mga officers. By 2026 may ara kami proposal nga ginatag man sa ilang. So base pwede namin ito may ara isa subong ginano ang feed bill. Kay number 1 ito sa amon halos gababoy. So may ara gid man wala na halos gid gababoy. So isa ina ka dako man namon na ginalantaw na makabulig sa livelihood dito tungod kay ang feeds dito subong tungod sa kalayo medyo mahal na. So may ara kami sugunda nga officers nga dako man ang iyang experience kakabalot siya Ag since isa yung ano ma'am, no? Oo. Pwede, ano gid, sampat gid sa feed meal. Oo. So isa na siya sa mga ginaayon namon nila ni ma'am na kaso pa lang bigay yung 2026 ang feed meal para sa isa kami. Kag ang among lang ako dito yellow corn versus feeds. Kag mo panubo ang presyo sa feeds. Kag i-deliver na sa mga people sa mga IP namin. Tagang cost production sang kung mahara ka mga pipili nga mas malas. And sa kalabutan namin sa ano yung mga plano. Do we have plans sa aton nga organization, sa aton nga association? So far wala pa din man kami sa istorya pag ito kay basi may next week at third week of July formal meeting kami. So dira namon makita ang decision namon ang suggestion kay may halos mga plano kung dapat ang plano mabuo. Kag madesisyonan nga maayo nga desisyon kag mahalay sa among mga members sa association. And lastly nga lang ma'am no, may ara bala kita gusto pasalamatan o matagan sa mensahe nato sa aton nga katapos association sa aton nga 4-day program. Ikaw na sir. Nagid sa Ginoo nga nakalapit kami sa Iloilo. Gin-encourage ko man ang among mga members, officers na aton tingwaan ang aton asosasyon na hanapin at mapatinad naton sa maayo. Hindi lang kita magtanaw sa aton nga kaugalingon. Balik doon naton ang aton mga kaugdanan. Kaya ang plano naton hindi para sa atin, kundi sa pangkabilugan. So gusto man namon pasalamatan ang 40 program nga naghatag sa dakong pribilehiyo sa komunidad sa Carolan. Kaya kung wala sila, I know nga sa una jutay lang kamo pero ginhatagan mo sa kusog nga ang asosasyon as subong ara lang gyapon pag damo nagabenepisyo hindi lang kamo kundi ang inyong mga kabataan and also the Department of Agriculture nga may program kamo sa 4K nga ang mga indigenous people wala nyo ginpabayaan together with the National Commission of Indigenous People. Thank you gid sa inyong mga program to have the memorandum of agreement sa Department of Agriculture. Ako madamo gid na salamat
basta sa lang kasalagatan, kung wala ka mo nag-assist sa amon, I know nga wala kami isubong, I know sa tanan nga pumuluyo sa barangay Karulan, kag sa mga Karulano na we need to be strong kag kinahanglan doon na ipakigbato kag ipakilala kung sino kita. There you have it, mga ka-agree, si Ma'am Jolina Villargado kag Sir Jonesio Medes from Kabangkalan City, Negros Occidental. And lastly na lang, ma'am, no, kung gusto mo may i-shoutout o kung may tamyawon kita, ang aton nga pamilya, ang aton nga katapos, ang station, go ahead, ma'am, sir. Natamiyaw ko liyang amon daw mga kumpare. Labi na ni Kapitan Jusrela, pakula na sa akong mga gabianan tanan. Ma'am? Shout out pa amo na niya ipangabudlayan mo. I know nga pagbalik mo ma-okay na ang tanan. I know ara man gyapon sa imong mga decision, and also sa mga IP youth sa barangay Karulan, we need to be empowered kag kinanglan gid nato niya i-progress kay kita ang tagapagmana ng lahat. Wow! Tagapagmana. Thank you so much, Ma'am Jolina and Sir Jonesio. Amo niya to ang episode natin subong naman iyang adlaw may kangsanan sa pila ka mga services kag programs ng DA4K sa aton nga mga kulturan nga IP sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Pag madamo gini salamat sa tanan nga gupod sa aton nga programa subong adlaw sa liwat ni si John Candelario from DA Western Visayas. Maayong adlaw. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection, weight on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. For that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer makuha siya sa pass tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para na ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gaday ang gadlagan ang tagiya sa market and then sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos isa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga isa pirdi ka pa. Unlike may long makakita kita ka mga buyer nga alin sa gwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value
of 177,740,900 pesos, the highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon, before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, court na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makastransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our laystocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital kita and calibrated na weighing scale. So sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, makita rin di farmer once kilo na sapat, pag sinismo si buyer makita kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanatauna, gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so part yung mga transactions, so mga baka na nabili dyan subject for pick up rin ng mga buyers. So makita natin na may improvement sa transactions. It's because ang mga documents na kananglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office,
ang ato nga PNP, no, nga mag-issue. So, one-stop shop na tana, diyan available mismo sa atin. Ang aton nga improvements no, sa ating livestock market na kung nga bulig sa atin nga mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa atin livestock raisers, halos tanan flag nga ginadara dito sa livestock market at mabakalder. It's because ang mga buyers damo ra naganyat nga makadto sa Leon para magmakal. So and then luwas sa Tagalion damo man nga mga adjacent municipalities no o iban nga mga provinces sa kadto dito para idigya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So in terms of sustainability no ang ating local government unit nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation no kag facilities ng ating livestock market. Animal welfare, so kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So isa yun sa ating sinisecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-tradera. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers need to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBA, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo, ti-action, kag suportado man da. Kung problema, ang amunin kani nga, dapat, kaya nga buwan nga, isa pa mirma naman, agto po si Pio para sa pulis pitlaga may ada pulis ni agto rin naman kay para biyahe la for shipment available so para okay wala problema yung naman dyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.